dito guys, habang chine-check natin yung temperature na bumubuga dyan sa mga bawat grill. Ayan. So kailangan i-check nyo rin yung buga ng bawat grill nya. So pagka ginanon mo dito guys na area, malamig siya. Sa driver side ito malamig. Pag dito malamig rin sa driver side. Pero pag sa passenger side dito, yan, mainit, warm. Pati doon warm din. So ngayon, ano bang dahilan yan? So ang actuator motor door dito banda ay naka half close. Half close yung actuator motor dito banda, half close. Dito naka fully 100 open. So galing dito hanggang doon 100 open yung door. Doon hanggang doon 50% lang yung opening. So kaya warm siya, naghati yung init at saka lamig. Dito naka-close siya, kaya malamig dito banda. So ang sakit niyan ay actuator door motor at minsan pati yung HVAC housing door. So kadalasan yan ang ginagawa ay pinapalitan ng assembly pagka hindi kaya na i-repair siya yung HVAC. Pero yung actuator door motor pwedeng palitan. So dito ang nakuha lang natin na lamig ay 23.8. So hindi talaga siya malamig. So ngayon ililipat natin dito sa kabila. Lipat natin sa kabila. 23 lang doon guys, 0.8. So tandaan nyo guys ha, 23.8. So lipat natin sa kabila kung ilan yung lamig na makukuha niya. So ano natin, readingan kung ilan. So bumababa siya guys, meaning mas malamig siya dito sa kabila. So positive yung diagnose natin, may problema sa HVAC housing door. So ayan o, ayan, bumababa pa yan siya guys. So dapat papalo siya ng 10 man lang or pababa. So yan yung reading niya. So yan guys, readingan natin uli. So 19.8 lang dito sa may driver side. 19.8. Yan. Sa kabila kanina is 28.8. So 28.8 sa kabila. Dito 19.8. So magkaiba yung buga nila ng lamig. Excuse. So bakit dito mataas at saka doon mababa? Doon mataas yung init, dito mababa. So dito gaya ng sinabi ko, naka open wide to, doon naka close 50%, pero hindi pa rin kaya niya na palamigin yung sasakyan gawa ng may pumapasok doon na hangin galing sa heater core. So nahigop niya yung sa heater core, init ng heater core, kaya yung sasakyan hindi lumalamig sa loob dahil may pumapasok na mainit. Tapos yung sensor nito sa temperature sensor at saka humidity sensor niya, kung naka-equip siya, hindi rin magsisend ng signal para mag-automatic yung compressor niya. So yan yung isang dahilan. So check natin guys yung sa labas kung may mga leaking.
check natin. Teka lang guys ha. Okay na. So after natin guys malagyan ng freon, vacuum, oil, tapos freon, ngayon i-check natin kung ilan yung kanina dito sa passenger side is 28 yung lamig, 28.8 yung sagad niya na lamig. Ngayon tingnan natin kung ilan yung sagad niya na lamig dito. So kanina 28.8 dyan. Dyan. Tingnan natin kung ilan yung sagad dyan sa passenger side. So passenger side yan. Pinalitan natin ng cabin filter dahil madumi na. At iba na yung buga, mabaho na. Ngayon, chinik natin. 28.8 kanina yan. So, ngayon, tingnan natin yung pinakasagad dyan sa passenger side. .14. So 4 degrees na yan siya guys, oh. So yung driver side kung ilan yung sagad na lamig niya. So sa driver side tayo, hindi natin makita. So itaas-taas natin ng konti itong ating tester. Taas natin, hindi makita. So ang degrees ng ano niya ay so 4.5 doon sa kabila, 4.3 doon sa kabila, 3 to 5, 4.3 to 5. So dito ang lamig niya ay halos parehas na. So parehas na siya guys. Yan. So bumababa pa. Halos 3.9 degrees yung lamig niya. So yan. So na-confirm natin na may pagbabago sa lamig. So from 28.8 degrees down sa 4.3 degrees. Ito 18 degrees 0.8 down sa 3.9. So ngayon i-reset natin yung actuator niyan para magbalanse siya, dahil hindi balance yung buga. So yun,
Abangan nyo lang guys. Final test natin yung ginawa nating Ford Everest. So share ko lang sa inyo. Ang problema nito, may problema sa actuator motor at saka its back. Ang lamig doon 28.8, ang lamig dito 18.8. So magkaiba. May problema sila sa actuator motor at saka its back housing, yung door nya. So ngayon ang ginawa natin, kinalibrate natin, relearn natin, at the same time pinalitan na din natin ng cabin filter kasi mabaho at madumi yung cabin filter nya. So ngayon malamig na. So okay na yung dito sa loob. Doon naman sa labas, ang problema kaya nag high pressure kasi balot na balot ng dumi yung condenser at saka yung radiator. So yung clutch pan hindi makahigop ng hangin galing sa labas, barado. So ang ginawa natin, dahil nag high pressure at doon pumupunta sa high side, ang pressure niya lumulusot sa valvula or service valve, ginawa natin, nilinis natin gamit ang power washer, condenser at radiator. So malinis na siya. So ang ano doon sa harap, hindi na natin natuloy lagyan ng auxiliary pan. So ngayon final testing, observation. So tanghaling tapat to guys. Ayan, tanghaling tapat. So dito makikita ninyo yung temperature nya. Ayan, 33 degrees ang temperature nya sa labas. So mainit. Ngayon final testing natin, lalagyan natin ng thermometer uli. So ang kanina, ang reading na ito guys kanina ay 28.8. Tapos sa first reading natin ay naging 4 degrees. So from 28.8 naging 4 degrees ang lamig niya. So observe natin dito kung ilan yung sagad niya. So ngayon guys, tingnan natin yung final ano niya. So 5.3, bumababa pa. So yung kanina 4 degrees ang last na ano niya. So ngayon titingnan natin kung bababa pa siya. So nag-cut off ngayon yung compressor kaya tumaas konti. Ayun. So 4.9 siya pag nabilad sa araw. So pag nasa silong siya ng mga puno, 4 degrees. Pag nasa labas, 4.9. So bumababa pa. Ayun, taas na naman, nag-cut off ang compressor. So yun yung ano niya dito sa passenger. So lipat natin dito sa may driver side. So yan, check natin ilan ba. So ayan, parang hindi natin maklaro. So yan. So 5 degrees. 5 degrees, bumababa pa. So liko natin ganyan, liko lang natin ganyan para makita kasi hindi makita. So 5.3 ganyan. So ayan. So halos parehas lang din sila. Halos parehas lang din sila ng ano. So 4 degrees dito, 4 degrees pag naka silong, pagka nabilad sa araw is 4.9 hanggang 4.3 to 9,
Dito naman is 4.5 hanggang 4.9. So halos parehas lang din ang ano nila, ang lamig. So yun yung update. So dito, yan, sobrang init kasi nung dashboard na to. Yan, mainit siya. Pag nainit ngayon, yung dampi dito talaga ng yun yung nakaka-feel ng minsan sinasabi na mainit. Pero malamig naman yung buga. Yan. So sa mga may sasakyan, ang gawin ninyo, bumili lang kayo ng carpet dito na panglagay dito para hindi gaanong mainit. So yun guys, update natin sa final testing natin. Make